Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Anumang oras ay muling babalik ang sesyon sa Kamara na pansamantalang sinuspinde. Alamin natin ang latest mula kay Willie Delgado Jr. Willie. Naomi, hanggang sa mga oras na ito ay nananatiling suspendido ang sesyon dito sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ito'y nagsimula pa kaninang bago magpananghali at hanggang ngayon ay wala pang hinuhudyat kung makapagsisimula anytime from now. Pero definitely ay babalik sa sesyon ang mga magbabatas mula rito sa Kamara. Ito ay binigyan lamang yung pagdinig sa Committee on Appointments kung saan ay dininig yung pagkumpirma sa appointments ng 7 hanggang 8 generals at sa pinakahuling balita ay siya lang nakumpirma ang 8 general na ito. Ngayon ay nakasalang sa Committee on Appointments. Samantala kanina sa isang ambush interview kay House Majority Leader Ilocos Norte, Representative Sandro Marcos, kanilang binubusising mabuti yung mga nabigding panukalang batas, lalo na yung mga panukalang batas na nasa ikatlo tuling pagpasa na ng Kamara at naghihintay na lamang ng ratification. Tinitingnan nila yung kung ano yung laman ng mga version ng mga panukalang ito at doon naman sa version na nakasalang din sa Senado, kung ito'y magtutugma ay magdedire-diretso at kung hindi naman ay posible magkaroon ng BICAM para pag-isahin ang version ng Senado at ng Kamara. At yun ang isa sa mga tinitingnan ngayon nitong liderato ng mababang kapulungan ng Kongreso. Nakantabay pa rin kung anong oras at yung muling pagbalik ng mga mamambatas sa ipinatawag na special session ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Naomi. Maraming salamat, Willie Delgado Jr. Mula sa Kamara, bumalik tayo sa Senado na suspendido din ang special session para bigyang daan ang sesyon ng Committee on Appointments. Naroon pa rin si Angela Babad. Angela. Naomi, sa mga oras nga na ito ay kakatapos lamang ng pag-adjourn ng Committee on Appointments na kinonvene kanina. Kinumpirma na nga ng CA ang appointments at promotions ng nasa 5 kawani ng Armed Forces of the Philippines na sina Vice Admiral Alan Javier, Major General Isagani Criste, Brigadier General Niceforo Diaz, Brigadier General Rosmawati Remo at Lieutenant General Edmundo Peralta. Kasama na rin sa kumpirmasyon na ginawa nga ng Committee on Appointments kanina ay doon naman sa ilang kawani din ng Department of Foreign Affairs. Samantala kanina bago yung pagsisuspindi ng sesyon at bago ang pag-convene ng CA ay ipinahayag naman ni Senator Panfilo Lacson ang pasasalamat kay Senator Joel Villanueva at Senator Francis Cheese Escudero para nga sa kanilang pagdalo sa sesyon ngayong araw at para nga sa pagganap ng kanilang tungkulin bilang senador. Ayon sa hiwalay na panayam, sinabi rin ni Lacson na napag-usapan na ng mayorya ang posibleng pagkakatalaga kay Escudero bilang presiding officer sa darating na impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Kung sakali ang botohan para nga sa magiging presiding officer ay mangyayari sa July 6, unang araw ng paglilitis. Sa usapin naman ng petisyon ng Cayetano Block patungkol nga doon sa June 3 session sa Korte Suprema, sinabi ni Lacson na kung tatalakayin o sasagutin ito ng Supreme Court ay sasagot rin ang Gatchalian Block. Nagbigay rin ng komento si Lacson patungkol naman sa sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na handa siyang makipagtulungan sa bagong liderato. Ayon kay Lacson, kailangan munang magpakita dito ni Cayetano at kailangan ipakita niyan talaga siya'y handang makipagtulungan sa bagong liderato ni Senator Sherwin Gatchalian. Naomi? Angela, kamusta naman yung kabuuang mood dyan sa Senado? Lahat ba ng senador nagpahiwatig ng kanilang kahandaan na ipagpatuloy yung kanilang trabaho? Tama yan, Naomi, no? Sa kasalukuyan na ang lahat ng senador, iisa ang sentimiento, no? Mayorya man yan o minorya, ay back to work ang kanilang kumbaga mandato at talagang pinagpo-focusan nila yung mga bagay na mga lehislatura at mga panukala na kailangan ipasa. Kanina nakita na natin na ilan na dito, no, yung pumasa sa ikatlo at sa ikalawang pagbasa. Isa na doon yung Magna Carta for Barangay Health Workers, no? At kanina nga nakita natin yung pagko-convene ng Committee on Appointments. Isang patunay na sila ay back to work na sa mga panahon na ito. Naomi? Maraming salamat, Angela Babad. Sa ibang balita, sugatan ng isang lalaki nang mahulog sa zipline sa isang mountain resort sa Bukidnon.
Sa detalye, alamin natin mula kay Noreen Igonia. Noreen. Yes, Naomi, sugatan at nagtamo ng mga pasa sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan ng isang turista matapos mahulog sa zipline sa isang mountain resort sa barangay Sinuda, Kitaw-Taw, Bukidnon nitong Lunes, Hunyo 15. Ayon sa mga nakasaksi sa pangyayari, habang nakasakay na ang biktima sa zipline, bigla na lang naputol ang kable dahilan ng kanyang pagkahulog sa kagubatang bahagi ng lugar. Dahil sa matarik na bahagi ng gubat siya nahulog, pahirapan ng isinagawang rescue operations. Sa kanilang social media post, ipinaalam ng resort na pansamantala muna silang magsara habang isinailalim pa ito sa assessment, safety reviews and structural upgrades, lalo na sa mga ginagamit sa kanilang mga recreational activities. Tiniyak naman nilang ligtas na ang biktima at patuloy na ginagamot habang nagpapahinga sa kanilang tahanan. Nagbigay na rin sila ng paunang tulong dito. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Noreen Igonia. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Abangan ang mas komprehensibong balitaan ng alas 5:30 ng hapon sa Arangkada Balita. Ako po si Naomi Timosio. Magandang hapon.